Breaking news mga kabayan, barkong pangingisda ng Pilipinas hinuli ng Indonesia. Sa isang videong ipinakita ng Indonesian Authority ang kanilang paraan ng paghuli sa barkong nagsasagawa ng iligal na pangingisda sa kanilang mga nasasakupan. Pinatarkanon at pinaputokan pa ng matataas na kalibre ng armas ng Indonesia ang sibilyang barko ng bansa na sakay ang 32 mga Pilipino. Tama ba para sa inyo ang estilo ng Indonesia sa paghuli sa mga kababayan natin? O parang sumobra, mga eroplanong mandirigma ng Australia at Pilipinas lumipad sa West Philippine Sea kasabay ng pagpapatrol ng mga barko ng magkaalyado FA-18, EA-18G Growler ng Australian Air Force nakipagtandem sa FA-50 ng Pilipinas. Isang barkong pangingisda na nakarehistro sa Pilipinas sakay ang 32 mga Pilipino ang hinuli ng Ministry of Maritime and Fisheries ng Indonesia. Ayon sa otoridad ng Indonesia, nagsagawa daw ng iligal na pangingisda ang Princess Janice 168 sa katubigang sakop nila. Wala raw pinanghahawakang otorisadong dokumento o pahintulot na mangisda ang nasabing barko ng Pilipinas at mga crew nito mula sa pamahalaan ng Indonesia. Ipinakita ng Ministry of Maritime and Fisheries ang kanilang bagsik sa paghuli sa barko ng Pilipinas. Hari ini pas juga dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kami KKP telah menyelesaikan pekerjaan, berhasil melakukan penangkapan satu kapal Super Pursen 750 gross ton yang benderanya dari Filipina. Untuk kapal Filipina yang kita tangkap paling besar. Ini diawali dengan kita melakukan operasi rumpon oleh Kapten Eko Priyono K06 di Pasifik. Rumpon yang dia pasang oleh nelayan Filipina ini yang seharusnya tidak ada dan sudah kita sering melakukan pengambilan atau operasi, mereka tetap naruh terus. Ini akan menghalangi ikan yang masuk ke perairan kita. Ikan-ikan yang harusnya ada di daerah tersebut bisa masuk ke perairan dalam kita terhalang oleh rumpon-rumpon ini. Kami juga membawa tim udara. Operasi kami ini menggunakan pesawat juga untuk mendeteksi. Jadi apa yang menjadi informasi dari lapangan tersebut, kami validasi dengan pesawat. Bahkan tadi ketika operasi kita menggunakan pesawat juga untuk memvalidasi bahwa itulah, di tempat itulah adanya kapal. Ini adalah hadiah dari kami, dari KKP untuk negeri yang tercinta ini. Bagaimana kita bisa lakukan pemberantasan illegal fishing. Ini menjadi langkah nyata bahwa dalam hal menjaga kedaulatan perairan kita tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Sejengkal pun kita harus jaga itu. Karena ini yang namanya momentum hari kemerdekaan. Di sini kita hadir untuk membuktikan kita merdeka di laut, terutama laut di wilayah timur. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ang Princess Janice 168 ayon sa impormasyong ating nakalap, ito ay naka-address sa General Santos City sa Pilipinas. Ito ay may habang 45.6 meter at lapad na 11 meter. Ang barkong ito ay ginawa sa bansang Mexico taong 1981. Ano ang masasabi niyo mga kabayan sa estilo ng pagdakip o paghuli ng mga otoridad ng Indonesia sa Princess Janice 168? Ando na tayo na merong kamalian ang barkong pangisda na lulan ang mga kababayan nating mga Pilipino. Ang tanong, kailangan pa bang gamitan ng mga otoridad ng Indonesia ng water cannon ang barkong pangisda ng Pilipinas? Maliban sa water cannon, makikita natin sa video na apat sa mga armadong Indonesian Authority ang nagpaputok ng kanilang mga high-powered na mga armas laban sa barkong sibilyan ng Pilipinas. Mali ang ginawa ng Princess Janice 168, pero kailangan pa bang gumawa ng mga otoridad ng Indonesia ng ganitong show? Di natin alam ang dahilan kung bakit doon pa ng isda ang mga kababayan natin. Samantalang ang lawak naman ng West Philippine Sea, Sulu Sea at iba pang karagatan ng Pilipinas. Ito ba ay isa ring resulta ng agresyon ng China sa West Philippine Sea? Kaya mas pinili ng iba nating mga kababayan na sumubok mangisda sa ibang karagatan? O ito ay matatawag nating kapabayaan ng kapitan ng Princess Janice 168? Tama ba para sa inyo ang paraan ng Indonesian Authority sa paghuli gamit ang mga water cannon
at mahahabang armas laban sa barkong pangisda ng Pilipinas. Ano ang masasabi niyo mga kabayan? Kung illegal fishing lang ang pag-uusapan, marami yan sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Mga barko ng China ang number 1. Kaya kung kayang gawin ito ng Indonesia sa atin, malamang kayang-kaya din natin. Dapat ipakita din natin sa kanila ang ganitong estratehiya upang mabawasan o masupok natin ang illegal fishing sa ating mga nasasakupan. Sa ibang balita naman ngayong Exercise Alon 2025, ipinakita naman ng Australia, Canada at Pilipinas ang kanilang pinagsamang lakas sa West Philippine Sea. Makikita ang paglayag ng magkasamang mga barkong pandigma ng tatlong mga bansa. Nagpalipad din ng mga jet fighter ang Australia gamit ang mga armadong FA-18 Super Hornets at EA-18G Growler kasama ang FA-50 ng Pilipinas. Panoorin ang video. The exercise here for Exercise Alon in 2025 is a fantastic opportunity for us to work together to reinforce how we communicate with each other and how we actually bring together our forces from the Army, Navy and the Air Force so that when we do conduct activities, we are able to do them effectively and we're able to do them safely in the region. In addition, this is part of the Indo-Pacific endeavor. This activity. If you notice, there are activities that are being conducted in Australia, such as Lumbas for the Navy, Karabaru for the land forces, and Pitch Black for the Air Force. We're sending armed forces of the Philippines in Australia. This time, this exercise is the largest force projection of the Australian Defence Force, with more or less 1,500 troops here conducting exercise. And there will be more coming up for the remaining part of the year. So we have noticed that for every, I mentioned earlier, for every MCA, there is a change in their actions. There are no coercive and aggressive actions being conducted by the Coast Guard, Chinese Coast Guard, and the PLA Navy against our ships from the Coast Guard, BFAR, Navy, and our aircraft.